Christ our Redeemer, God of second chances. Now, sa buhay natin, meron lamang tayong isang buhay. Hindi po yung dalawa, hindi yung tatlo, hindi yung katulad sa pusa or sa cats na may siyam na buhay, di ba? Sabi nila. Actually, that is only a figure of speech because ang reality is, isa lamang ang buhay ng pusa. Tulad tayong mga tao. Pero sa buhay po natin, may mga pagkakataon tayo. Meron tayong mga opportunities, may mga chance tayo. And with all the chaos in this world, natanong niyo ba sa sarili niyo, what if binigyan tayo ng Lord ng pag-asa sa ating buhay na isang pagkakataon lamang? Na kapag nagkamali ka isang beses lamang, tapos na lahat, game over na. Di ba? Kumbaga parang katulad sa mga games, di ba? Pag naglalaro ka ng mga games, there are lives. There are many lives. Sometimes you have 6 lives, sometimes you may unlimited lives. But you have a chance to restart, a chance to redo things kung ikay nagkamali sa mga steps na ginawa mo. But in real life, this is what we have. Of course, you would not want to waste the opportunities given to you, the chances that you have, but most often than not, we are given another chance. God gives us second chances in our lives. What if hindi po tayo bibigyan ng chance, di ba? Napakahirap. Kaya ngayon yung tinuturo sa atin natin Panginoon, He is our great Redeemer. Christ our Lord is our great Redeemer. And He is a God who gives us second chances. In Isaiah 44:22, in the ESV version, God says to us, I have blotted out your transgressions like a cloud, and your sins like mist. Return to me, for I have redeemed you. So, ang Panginoon ay hindi lamang po siya nagbibigay ng pag-asa, kundi siya po ay nagliligtas. Nagliligtas para tayo baguhin at ayusin. Yan po ang gawain ng ating Panginoon. Kaya gusto niya na tayo po ay bumalik sa Kanya kung tayo nagkamali, kung tayo nagkasala, maybe tayo ay nag-backslide, tayo ay nakalimot sa ating Panginoon, we did things na hindi po kaaya-aya sa ating Panginoon. Gusto niya tayo bumalik sa Kanya. Hindi niya po tayo nais na lumayo, papalayo sa Panginoon, kundi papalapit sa Kanya, pabalik. No? We return to our Lord. Sabi niya, I have blotted out, kumbaga binura niya yung transgressions like a cloud of your sins, like a mist. Kumbaga kahit napakarami ng iyong kasalanan, di ba? Kasi dami raw ng, kumbaga ng usok, ng mist. Kaya niyang burahin yun. Kayang kalimutan ng Panginoon yung dami ng kasalanan at kamalian natin. Ang gusto niya tayo bumalik sa Kanya. Huwag tayong mataas ang pride. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi marami po sa ating panagkamali, ayun na, okay na yun. Nagkamali na ako, wala na. Magpapatuloy na ako sa kamalian. Pero gusto ng Panginoon, bumalik tayo sa Kanya. Sapagkat tayo Kanyang inililigtas. Babaguhin tayo ng ating Panginoon. Tignan natin ano ba talaga yung meaning ng salita na ito, no? Itong second chance or your redeeming grace ng ating Panginoon. Una, yung pardon or yung grace sa Hebrew language o sa Hebreo, sa salitang Israelita in the Old Testament, it is chanina or from divine forgiveness. So gusto ng Panginoon na bigyan tayo ng pardon, no, ng pagkakataon, mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, sa ating mga kamalian. Hindi po gusto ng Panginoon na pagka nagkamali tayo, yun na yun. Diba? Tapos na. Hindi, bibigyan niya tayo ng pag-asa. Bibigyan niya tayo ng second chance. Of course, there are consequences to our sins. Tatandaan natin palagi yun. Kasi maraming mga tao na nagsasabi na, mabait naman ang Diyos, mapagpatawad ang Diyos. Yes, kapatid, mapagpatawad ang Diyos. Gusto kanyang patawarin kung kayo nagkasala sa Kanya. Pero, wag ka, kapatid. Make sure that you understand that there are consequences to sin. Kapag tayo nagkasala sa Panginoon, may kapalit yun. It is we are living in a universe of justice. Hindi po papayagan Lord na walang justice. Sa bawat pagkakataon may justice. Because we have a just God. But He wants to pardon us. Gusto tayong bigyan ng grasya. Patawaran tayo sa ating mga pagkakamali. Maybe ang yabang-yabang natin, di ba? Natapilok ngayon tayo dahil sa kayabangan natin, bumagsak tayo. Pero gusto ng Lord, bigyan ka pa ng tsansa. Gusto niyang ayusin ang iyong buhay through divine forgiveness o tinatawag na chanina in Hebrew. Pangalawa, second chance. Or yung Hazmanut Shinia. Hazmanut Shinia. I'm not sure if I'm pronouncing correctly the Hebrew language, but it means second chance. Or literally, second opportunity. Nabigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon ng ating Panginoon. Yun ang kanyang kagustuhan, pagnanais sa atin. And why is this important for all of us, kapatid? Maybe baka natanong, bakit kapatid, bakit ano ba importansya nito? Bakit kailangan nating pag-usapan yung
pangalawang opportunity or second chance mula sa ating Panginoon. Because we are living, kapatid, in an unforgiving generation. Nasa henerasyon tayo, kapatid, kung saan ang mundo natin, pag nagkamali ka, nagkasala ka, wala ka ng tsansa, wala ka ng pagkakataon. Di ba? Pagmasdan natin, kapag may driver na nagkamali sa social media, ay tanggalin nyo ng lisensya, ikulong nyo na yan habang buhay. Ganun na agad. Di ba? Kaya nauso na yung pagka nahuli siya ng ganito, patayin nyo na yan. Ganun na agad. Can they say the same thing pag sila po yung nagkasala? Pag sila po yung nagkamali? Pwede kaya sabihin nila na, kasi kaya lang naman sila pinatay kasi ganito ginagawa nila. What if anak mo yun? What if kapatid mo yun? What if ikaw yun? Should God give you a second chance? We are in an unforgiving generation. Kaya kakalungkot, meron isa pong politician na lumabas. Ito, lately lang, kahapon lang yata ito. Meron isa pong politician na gusto niya magpanukala ng batas, na sa batas na yun, yung mga 10 taong gulang, 10 years old, should have criminal liability. We should destroy their lives because they sinned or they are criminally liable. They committed a crime. Nagkasala sila. So kunwari, ang anak mo or ang pamangkin mo or ang apo mo ay 10 taong gulang. Nagkamali siya, nagnakaw siya. Kailangan daw siyang ikulong katulad ng mga ibang nagnakaw na matatanda. This is how hopeless our generation is. We are living in a generation na may mga leader tayo na hindi po nag-iisip at wala pong takot sa Diyos. That's the kind of leadership that we have in our nation, in the whole world right now. Leaders na walang takot sa Diyos at wala pong nais kundi instant fame, instant glory, instant justice. The problem is we are not living in a comic universe. Maybe kay Batman, kay Superman, they have to institute instant justice. Tapusin na agad. But in the world that of our Lord God, this is a process, kapatid. Hindi po natin kinukonsinti ang kasamaan. But there should be forgiveness. There should be repentance. There should be change. So imagine natin kung tayo, kapatid, yung nagkamali. Diba? Nagkasala tayo. Tapos na. Bibitahin ka na kagad kasi nagkamali ka, nagkasala ka. Ganun po ba yung kapatid? Hindi po yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo binibigyan pag-asa ng pagkakataon ng ating Panginoon because He is a God of change. No? He wants to give us a chance. Hindi porket nagkasala yung 10 taong bata, ay kung nagkasala siya, nakapagnakaw siya, ay putulin na yung kamay niya kasi diba, lalo na sa Old Testament, diba? An eye for an eye, a tooth for a tooth. Kung nagkasala ka ng ganito rin ang gagawin sa'yo. Diba? The problem is, kapatid, kailangan ng tao ng guidance. Kaya sila mga bata, that's why they need parental guidance. Kung ganun po pala, kapatid, tanggalin na natin yung MTRCB. Tanggalin na natin yung mga guidance kasi yung mga bata na pag nagkasala sila, they're already criminally liable. So that's what's wrong with our leadership in the nation and in the whole world. Gusto ng instant lahat ng bagay, but no. God gives us a chance, so we must give chance to people. Can you imagine lahat ng great men of God? David, di ba? Moses, Paul, Peter, si Pedro, si Pablo, lahat po sila nagkasala. Paano kung tiniris na lang sila ng Lord instantly kasi nagkasala sila? Di ba? Sayang, wala na ang buhay nila. Nagkasala sila eh. Di ba? Kaya nalulungkot ako sa mga taong tuwan-tuwa na may mga pinatay na sobrang dami katao dahil sa isang kasalanan na ginawa nila. I could only imagine, I have so many friends na tuwang-tuwa sila na mayroong leader na pumapatay ng tao. Yes, capital punishment is part of the justice system. But what if the person wants to change? Don't you want to give them a chance to change? Ito po ang gawain ng Panginoon. Kapatid, tignan mo ang iyong sarili. Basahin mo ang iyong mga galaw. Surely, kapatid, in the whole day, nagkamali ka, nagkasala. Kasi ganun tayo lahat bilang tao. We make mistakes. We are not perfect. No one is perfect except God, except Jesus Christ. That's why we need God to change us, to give us a second chance. Kasi imagine mo kung nagkamali ka today, paano kung bawiin ni Lord lahat sa'yo? Diba? Grabe naman, Lord. Diba? Wala na bang chance? Wala na bang pag-asa? Pero ganoon ang gusto ng mga tao ngayon. They want it instantly. That's why nakalulungkot, kapatid. But God is not like this. Christ is not like this. He is our Redeemer. He is a God of second chances.
He wants to give you a life. He wants to give you a time to change, a process to change. That's why matatawag natin siyang living hope, kapatid. Siyang buhay na pag-asa. How many lives have we seen sa mundo na to? Na dating puro kalokohan, puro kasamaan, di ba? After some time, nagbago, makita mo, ang layo-layo niya na sa dati niyang pagkatao. Ang layo-layo niya na sa dati niyang gawain. Why? Kasi binago siya ni Lord. Pwede pa rin magbago ang tao, kapatid. Pwede pa rin magbago. Lalo na kung ang Panginoon ang gagalaw. Di ba? Yung permanent na pagkatao nagbago. Kung dati kang ganito, dati kang barumbado, dati kang nakikipagbasag ulo sa lahat, di ba? Ngayon, peaceful ka na kasi may takot ka na sa Diyos. Hindi ka takot sa tao, kundi takot ka sa Diyos. Ayaw mo magkasala. Ayaw mo magkamali. Dati kapag may konting nakita ka lang, gagaya ka na sa nakikita mong mali, pero nakita mo, ay hindi na ako gagawa kasi nahiya ako sa Lord eh. Di ba? Because you fear God. And that's our character because we were made in the image of God. We still want to do the right thing. You still feel guilty. Di ba? Gustuhin mo man o hindi, kapatid, you will feel guilty. Kasi kung tayo nanggaling lamang sa bacteria at sa mga unggoy, we don't need to feel guilty. Kasi lumabas lang tayo out of nowhere, di ba, kapatid? But because we were made in the image of God, then there's fear in our hearts pag nagkasala tayo. Because we have the Spirit from the Lord, the breath of life from God. Takot tayo pag nagkasala tayo. Kasi alam natin may nakatingin sa atin. Di ba? Somewhere out there, di ba, parang alam mo na may nagawa kang pagkakamali. That's that guilt factor, kapatid. And that's from God. And that's why God wants to give us a chance. Because He knows us. Yung heart natin, di ba? Despite mga pagkukulang pagkakamali, pwede pa ring baguhin, kapatid. First focus point na binigay sa ating Panginoon, God's mercy for you is always available. Yung awa ng Panginoon, yung pagpapatawad niya, ay laging libre, laging handa para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. God always wants to give you the chance. Again, sabi ko nga, kapatid, yung kasalanan ni kapalit yan. Hindi po sinabi ng Lord na nagpapatawad siya na okay na yon. No. Of course, ang pagpapatawad din ng Lord ay may limits. Alam mo ba yon? May limit ang pagpapatawad ng Panginoon, kaya huwag mo sagarin. Sabi ng Panginoon, di ba? Do not put your God to the test. Pero mapagpatawad ang ating Panginoon. Despite may consequence ang ating sin, pwede pa rin tayong ayusin ng Panginoon. Kasi gusto niya magpatawad. Bigyan tayo ng awa araw-araw, minu-minuto, segundo ng ating buhay. In Lamentations 3:22-23, in the ESV version, God says to us, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end, and they are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Diba, naging ginawa nilang kanta yan, di ba? Yung steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Hindi po nagbabago ang ating Panginoon. Mahal siya pa rin tayo despite ng ating mga pagkukulang. Kaya gusto niya tayong bigyan ng grasya. Gusto niya pa rin tayong patawarin kahit tayo ay nagkakasala. Diba? Kaya minsan sa sarili natin, hindi natin mapatawad ang ating sarili. Diba? May mga time na gano'n. Yung mismo sarili mo, hindi mo na mapatawad. Ang tindi na nagawa mong pagkakamali. Ba't ko ba ito nagawa? Diba? Yung kaya may mga tao gusto nilang mawala, ganyan, kasi hindi nila mapatawad yung kanilang sarili. But this is not the method of the Lord. Gusto kanyang bigyan ng tsansa. Despite ikaw hindi mo mapatawad ang iyong sarili, gusto ka pa rin patawaran ng Panginoon. Hindi naman sinabi ni Lord na tatapos ang kanyang awa. Diba? May limit yun, pero hindi natatapos. Diba? Ikaw mismo ang pwedeng umalis sa Panginoon, pero ang Panginoon hindi nandiyan lang siya, libre. Nandiyan lagi yung kanyang awa, yung kanyang pagmamahal sa iyo. Yung kanyang pasensya nandiyan lagi sa iyo. Libre, bago every morning, sabi ng Panginoon. Steadfast love of the Lord. Katulad sa prodigal son, di ba? Kung titignan mo, napakaraming pagkakamali ng bata na yun, yung prodigal son. Kasi siya po ay binigyan na ng kanyang tatay, na ng kanyang lahat ng yaman na mamanahin. Kinuha niya na eh. Sabi niya, Papa, Tatay, Itay, bigay mo sa akin lahat ng aking mga mana. Kasi tingin ko, kaya ko na naman eh.
Diba? Palalakihin ko na aking sarili and I'll be on my own man. Ako na bahala. So kinuha niya na, kinubra niya na lahat ng mga mana niya sa tatay niya. Kaso nilostay niya kasi hindi siya marunong. Diba? Hindi niya na-manage. Puro luho ang ganyan kanya, puro bisyo ang kanyang ginawa. And turned out na nalugi lahat, nawala. Nauwi sa wala. Imbis sa sobrang yaman niya, nauwi siya sa pagkain, even ng mga pagkain ng mga pigs or ng mga baboy. Ganun kalala. So naisip niya, balik na lang kaya ako sa tatay ko kasi baka mapatawad pa ako ng tatay ko, babalik na lang ako doon at kung sakali kahit na magtatrabaho na lang akong tagapag-alaga ng kanyang mga animals bilang servidor, bilang servant or bilang slave. Hindi na bilang anak. Uuwi na lang ako para may makain ako kasi may pagkain doon. 'Di ba? Pero nung siya po ay dumating, malayo pa lang nakita siya ng kanyang tatay, umiiyak na humahango sa kanyang tatay, anak ko, anak ko, anak ko, sabi niya. That's my son, sabi niya. Halika, pumunta ka rito, umuwi ka. Akong bahala sa iyo. Ipakatay niyo yung mga baboy at magpipiging tayo para sa aking anak. Maghanda tayo ng malaking piging para sa aking anak sapagkat siya'y nawala at ngayon siya ay bumalik. Ganun po ang Panginoon. Even 99, kapatid. Kung may 199, di ba? Iiwan ng Lord para kunin yung kanya nawawalang anak. Because He wants everyone to be saved. To be given the opportunity to be saved. So kapatid, ganun din ang Panginoon sa'yo, sa ating lahat. Minsan naliligaw tayo, nawawala tayo ng landas. And you know it in your heart. Diba? Ako ganyan ako eh. When I talk to fellow Christians, to fellow believers, pag nakita ko na naliligaw na siya, hindi ko siya husgahan. I'll just tell him, kamusta? Ano nangyari sa'yo? Diba? Because it's not my trabaho to judge that person, but just to remind, mahal ka ni Lord. Go back. Balik ka sa Panginoon. Kasi ganoon ang Panginoon eh. Mapagmahal ang Panginoon. Gusto niya tayong bigyan ng second chance. Siya po ay chain breaker kung tayo po ay napalibutan na ng tanikala, ng kasalanan, ng kamalian sa ating buhay. Minsan may mga iba't ibang klase ng stronghold footholds, maybe sakit o karamdaman, nakatanikala sa iyo. Gusto tanggalin ng Lord dati yung mga tanikala, yung mga chains na yan. Upang makapamuhay ka na maayos sa iyong buhay. Kasi gusto ng Panginoon maging masaya ka. Gusto ng Lord happy ka. Hindi gusto ng Lord na maging malungkot ka. Wala pong ganun Panginoon. Wala pong ganun Diyos. Kapag may nagsabi sa iyo na pastor or preacher or brother or sister na ang gusto ng Lord ay maging malungkot ka, maging mahirap ka, hindi po yun galing sa Panginoon. Wala pong ganun turo na galing sa Panginoon. Gusto ng Lord pagpalain ka. Yun ang gusto ng Lord. Gusto ng Lord maging maginhawa ka. So you claim those promises. At kapag nagkamali ka, bumagsak ka, nadapa ka, bumalik ka agad sa Panginoon. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa, magpatagal-tagal pa, bumalik ka sa Panginoon. At willing ang Panginoon na yakapin ka, basta humingi ka ng tawad. Basta't magbago ka, kapatid, babalik ang Panginoon para sa iyo. Gusto niya kasama ka at mayakap ka. Ganun ang ugali ng ating Panginoon. He is patient, mapagpasensya ang Panginoon, pero hindi siya gullible, hindi mo siya pwedeng bulayin or lokohin. Alam ng Lord yung tinatakbo ng iyong puso. Kilala ka niya. Alam niya yung likaw ng iyong bituka kung saan ka pupunta at anong gagawin mo. Alam ng Lord yun. Kilala niya tayong lahat. Diba? Pero alam mo bakit? Bakit gusto niya yung gawin na tayo po ay hindi natin siya lolokohin? Why? Because He doesn't want us to hurt our own selves. Sa pag tayo po ay gumawa ng kasalanan, sinasaktan ba natin ang Lord? Sino talaga sinasaktan natin? Ang ating mga sarili. Ourselves, we are hurting ourselves by sinning against God. By going against God's will, nalalayo tayo, we're coming out of the will of the Lord. Diba? We are coming out of the power of the grace of the Lord. Then kapag lumabas tayo, wala tayong protection. So hindi po natin in-encourage sa magkasala tayo. Ang encouragement po natin, gawin po natin yung tama sa harapan ng ating Panginoon. And so that we will be blessed. We will be favored, kapatid. At ang mercies ng Panginoon ay nasa sa ating buhay. Diba? That's why God wants to give us a chance. Because naaawa siya sa atin. Ayaw na tayong mapapahamak or napapahamak. Yan ang gawain ng ating Panginoon. Focus point number 2 na binigay sa atin ng ating Lord. He gives you a second chance because of His love for you.
The reason why God gives us another chance in our lives kapag nagkamali tayo, nagkasala tayo, bumagsak tayo, because mahal niya tayo. Dahil ang pang-ibig ng Panginoon sa atin ay hindi nagmamaliw. Dahil mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Kapatid, mahal ka ng Diyos. Tandaan mo. Mahal ka ni Lord, mahal ka ni Kristo. Do not ever forget about such a thing because God loves you. And you matter. Kung sa tingin mo, you do not matter, in God's eyes, in God's heart, you matter, kapatid. In the eyes of the living God. In Ephesians 5:15-16, in the New King James Version, God says to us, "Who is a God like you, who pardons wrongdoing and passes over a rebellious act of the remnant of his possession? He does not retain his anger forever, because he delights in his mercy. He will again take pity on us. He will trample on our wrongdoings. Yes, you will cast all their sins into the depths of the sea." So ayon ng Lord na tandaan lang yung kasalanan natin habang buhay. Pag tayo nagkamali sa Kanya, ayaw niyang hawakan yung kasalanan natin habang buhay. Hindi po yun yung plano ng Panginoon. Diba? Bagus naaawa sa atin ng Lord. May awa siya sa atin. May awa siya sa iyo, kapatid. May awa siya sa ating lahat. Hindi siya laging galit sa atin. May mga time pa nagkasala tayo, magagalit ng Lord sa atin. Pero He wants to pardon us. Patawarin tayo. Bigyan tayo ng pag-asa sa ating mga naging pagkakamali, pagkukulang, kapatid. Ganun po ang gusto ng Panginoon. Now, for example, kapatid, if you look at the story of Joseph, ang pinag-uusapan lang lagi natin, si Joseph, di ba? Pag pinag-uusapan yung nangyari kay Joseph, siya yung prince, siya napunta sa Egypt, niloko siya ng mga kapatid, di ba? Naging emperor siya at one point, di ba? Grabe nangyari sa buhay niya. Pero yung mga kapatid niya, hindi yung siya napag-uusapan. Ang napag-uusapan lang lagi, nagkamali sila, di ba? Pero tinignan mo na ba yung ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay? Napagmasdan mo na ba, kapatid? Anong ginawa ni Lord sa buhay ng mga kapatid ni Joseph? May plano siya kay Joseph, pero may plano rin siya sa mga kapatid ni Joseph. Kasi nagkamali sila. Ano kaya kung pinuksan na ni Lord yung mga kapatid ni Joseph? There and then, nagkamali kayo, ginawa nyo ito, nagbisyo kayo, ito yung ginawa nyo kamalian, ito yung kasalanan ginawa nyo, tapos na kayo. Ganun ba yun? No. God gave them a chance to change. God gave them a chance to show kung gaano po sila minamahal ng Panginoon. Binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon. And so alam natin na kapag katapos ng lahat ng ginawa nilang pagkakamali, siguro for the longest time ng buhay nila, dala-dala nila sa puso nila, sa isip nila, takot na takot sila. Anong ginawa natin sa kapatid natin? Nagkasala tayo na matindi. Hindi tayo mapapatawad ng Diyos. Di ba? Karapatan ng Diyos na tapusin na yung buhay. Ganyan. Ang dami na siguro nilang agam-agam. Kasi takot sila, ang dami nilang ginawa. Pero hindi. Niredeem pa rin sila ng Lord balang araw. Kasi nung sila'y pinatawad ni Joseph, kinuha sila. Nilagay sila sa pedestal kasi kung naghahari si Joseph, naghahari din sila magkakapatid. Kung yumaman si Joseph, yumaman din sila magkakapatid. Nag-gets nyo ba yun? Pinagpala din sila ng Panginoon. Kaya ngayong 12 tribes of Israel, di ba sa kanila nanggaling? Tatandaan natin. The 12 tribes of Israel ay niname sa mga kapatid ni Joseph. Nag-gets po ba natin yun? So ganoon po ang Panginoon. Mapagmahal, mapagbigay ng pag-asa, mapagbigay ng second chance. Despite all the sins that were made. So kapatid, kung sa tingin mo wala ka ng pag-asa kasi ang tindi-tindi ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos, no. All you need to do is confess to the Lord. Humingi ka ng tawad, Lord, nagkasala ako. Huwag kang humingi ng tawad sa mga tao. Humingi ka ng tawad sa Diyos. Kasi may mga tao gusto ko, ay magkukumpisal ako dito kay ganito para mapatawad ako sa kasalanan ko. No. Lumapit ka sa Panginoon direkta at patatawarin ka niya sa iyong mga kasalanan. Yun ang iyong gawin, kapatid. Diba? Ganun na ganun din kay Pablo. Ang tindi na gawa niyang kasalanan. Ang dami niyang pinapatay ng mga tao, ng mga Kristiyano, dahil akala niya, pinaglilingkuran niya ang Panginoon. Kaya kung nababalitaan niyo nangyari ngayon sa Israel, di ba, yung mga Druze, pinapatay sila ng mga kapwa nila Muslim, yung mga Israelitang Druze at yung mga Syrian Druze, di ba? They're being killed because of their belief. Ganito po yung ginagawa ni Pablo. He believed na siya po ay sugo ng Panginoon para patayin yung mga believers, yung mga Kristiyano, pero nagkamali siya. Pero pinatay ba siya ng Panginoon? Kapatid, tanungin kita. Tanungin mo yung sarili mo. Tanungin ko yung sarili ko. Pinatay ba ni Lord si Pablo sa kanyang kasalanan? Di ba?
Katulad ngayon ng mga politicians, sa gusto, patayin nyo na agad yan, tapusin nyo na yan. Diba? Hindi po ganun ang Panginoon. Binigyan ng chance si Pablo na magbago. At ginamit ng Panginoon wholeheartedly. Kaya tinan mo naman, di ba, lahat tayo nakakilala sa Panginoon dahil kay Pablo. Kasi kung wala si Pablo, walang New Testament, walang Bible para sa mga hindi Hudyo or hindi Israelita. So, God can use anyone for His purpose. And there's a purpose why God is using all of us. Kaya kapatid, huwag kang mag-isip na wala ng halaga ngayong buhay. May halaga yan. Hanggat buhay ka pa, hanggat humihinga pa tayo, may pag-asa, may plano ang Panginoon. May dahilan ba't nandito tayo sa lupa na to ng ating Panginoon. Ang ugali po ng Panginoon, yung redemption, kapatid, di ba? Na nanggagaling sa Panginoon, ay para sa ating lahat. Nire-redeem niya tayo sa ating mga kasalanan kasi gusto niya na, sa kanya, kapatid, na maalala mo kung gaano kanya kamahal. Kasi maraming beses sa ating buhay, yung wala ka ng pag-asa, yung sa tingin na ibang tao, wala ka ng pag-asa, iwan na natin yan. Kalimutan mo na yan. And then maiisip mo si Lord na lang may pag-ibig sa'yo. Si Lord na lang nagmamahal sa'yo. Di ba may mga ganang pagkakataon sa buhay natin? Na wala na nagmamahal sa atin. Tulad ng mundong ito. The world does not want to forgive. Kaya pag na-viral ka sa social media, automatically wala na magpapatawad sa'yo. Every day of your life, pagka ikaw ay nagkamali sa social media, ikaw ang pinakamasamang tao sa balat ng lupa. Pero ang totoo, more or less, maraming tao gumagawa ng the same na kasalanan sa mundo na to, nang paulit-ulit pa nang hindi nakikita sa social media. But the world does not forgive. Because it is all about consumption. Kung ano yung the best para sa kanila, kung ano yung like nila, kung ano yung gusto nila i-share, yung gusto nilang i-like. Pag hindi nila nagustuhan, tapos ka na. Pero ang Lord hindi ganon. Why? Because this world does not understand love. They say that they do understand love. No, they don't. Paano mo malalaman na they do not understand love? Because marami sa mga tao, pag may gusto sila ipakita ng kabutihan, ipapakita nila sa mga tao, oh, i-like nyo to, nagpakain ako ng maraming kawawang preso. Diba? Nagpakain ako ng mga tao na naghihirap. Ilalagay ko ang pangalan ko rito. I-like nyo, i-subscribe nyo ang aking channel. Hindi yung pagmamahal. Yung totoong pag-ibig, yung walang nakakita pero nagmamahal ka. Tumutulong ka, gumagawa ka ng tama kahit walang pupuri sa'yo. That is true love. Yun yung pag-ibig na meron na ating Panginoon, na kahit walang nakakaalala sa Panginoon, nagpapakita ng pag-ibig ang ating Panginoon. Kaya kapatid, kahit wala ng pag-asa minsan, di ba? Ang Lord nakikita niya pa rin yung pag-asa sa ating buhay. Why? Kasi first, mahal niya tayo. Yan ang unang-una. Di ba? Minsan hindi natin mahal ang ating sarili, pero ang Panginoon, mahal niya tayo. Kaya gusto niya tayong bigyan ng pag-asa. Gusto niya baguhin ang ating mga buhay. Yung mga takeaways sa binigay sa ating Panginoon, number 1, God gives chances because time is limited. Alam ng Panginoon, limited lang ang time ng tao sa mundo na to. Lahat tayo, limitado ang oras natin sa mundo na to. That's why God wants to give us a chance. Diba, kawawa naman tayo kung wala ng chance, walang second chance, walang third chance. God wants to give us a time to change, a time to be a better person than we are today. Pangalawa, your redemption is for His glory. Yung pagkakaayos ng buhay mo, yung pagkakaayos ng iyong sitwasyon, pag ikaw gumaling sa sakit mo, di ba? Pag nasagot yung panalangin mo, sinong bibigyan mo ng glory? Yung sarili mo? No. Alam mo na hindi ikaw ang gumawa noon, kundi si Lord. Kaya pag may problema, tatandaan mo, it is for God's glory, that God allowed it. So trust God. Hindi kanya pababayaan. Pangatlo, Christ, the Master Redeemer. Ang Panginoon natin, ang ating Panginoong Jesus talaga grabe siya. Kapag may binago siya, may inayo siya, masasabi mo parang masterpiece. Kaya tawag ko sa kanya, the Master Redeemer. Ganun po ang ating Panginoon. Kapag may binago siya, talagang imposible na. Pero nagbago pa rin. Kasi ganun po ang ugali ng ating Panginoon. Gusto niya, yung nireject ng mundo na to, yung pinabayaan na, yung iniwan na, tinalikuran na, pero sabi niya, hindi, aayusin ko yung buhay nito. Basta lumapit ka sa akin, tumakbo ka sa akin, akong bahala sa'yo. Ganun ang ating Panginoon. Hindi mo niya hinahanap yung the best looking, na pinakamayaman, pinaka-powerful na tao. Ang mahalaga sa kanya yung puso mo. Ano yung tinatakbo ng puso mo? At babaguhin niya ang iyong sitwasyon. In 2 Peter 3:9, in the NASB version, God says, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not willing for any to perish,
but for all to come to repentance. So, ayaw ng Lord na mapahamak tayo. So, hindi po mabagal ang Panginoon. But He is actually being patient towards us. Sometimes, saka nagmamadali tayo sa mga bagay-bagay, hindi natin na-imagine na ang Panginoon pala ay binibigyan tayo ng chance na magbago ng puso, ng isip, para tayo mailagay sa tama. So, God is a God of process, kapatid. Hindi nagmamadali ang ating Panginoon. Kasi alam niya rin kung ano yung limits natin bilang tao. Minsan, hindi ba natin alam, nagkakasala na tayo. Alam mo yun, may mga pagkakataon kapatid natin buhay na nagkakasala na pala tayo, hindi pa natin alam. And God is patient with us to change. Because nakikita niya lahat eh. So, ganun po ang ating Panginoon. Hindi po dahil sa mabagal ang ating Lord, kundi He's giving us a chance. Because He is a patient God. He's a forgiving God. He's a loving God. In Isaiah 42:8 in the ESV version, God says to us, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. So malinaw. Diba? Hindi lang sinasabi ng Panginoon dito na hindi siya papayag na yung kanyang glory, yung pagsamba sa kanya, ibibigay mo sa mga santo, or sa mga bato, or sa mga semento, or sa mga kahoy. Ayaw niya na kahit kanino, no other. Nakukuha ng atensyon mo sa kanya. Yung para sa kanya lamang. Yung glory na para sa Diyos ay para sa Diyos lamang. Huwag mo ipukunin. Diba? So that's why sometimes in our situation, alam natin na sigurado ako na hindi ako may gawa nito si Lord. Kasi hindi ako makaliligtas dito kundi sa Lord. Hindi ako mariredeem sa sitwasyon na ito kundi ang Panginoon ang gumalaw. So alam ko. Diba? And so, bibigyan mo ng glory ang Panginoon. Sa Kanya ang papuri at pagsamba. Hindi sa sarili mo. Kasi sa mundo natin ngayon, sa generation natin ngayon, ako yung pinakamagaling, ako yung pinakamalakas. Like nyo to, subscribe nyo to, diba? Share nyo to. Anyone will be good in share mo to kasi miracle to ng Panginoon. Baka itago pa. Wala nang gusto makarinig kasi baka pagtawanan ako. Diba? That's why we do testimonies. Huwag nyo po ikakahiya yung mga testimonies sa church. When you are asked to give a testimony, glorify God, not people, not yourself. Because it is for God's testimony, for the Lord's testimony. So for the glory of the Lord our God. Sapagkat pinupuri mo ang Diyos sa harap ng maraming tao na mabuti siya. So wag mong purihin ang tao sa harapan ng Panginoon. Purihin mo ang Diyos sa harapan ng maraming tao. And so that they would know na meron kang tunay na Diyos. Kasi yung istorya mo ay magpapaalala sa kanila na meron ng Diyos. Give glory to God and no one else. So yung redemption ng buhay mo, di ba? Pag iniligtas ng Panginoon sa iyong sitwasyon, kung ano man nangyari sa iyo, natapilok ka, bumagsak ka, na-backslide ka, balik ka sa Panginoon. Kasi ito ay para sa glory ng ating Diyos. Last verse ng Lord na binigay sa atin for today, in Titus 2:14, New King James Version, who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed, and purify for Himself His own special people, zealous for good works. So yun ang gusto ng Panginoon. Naayusin niya ang buhay natin, di ba? So that pagdating ng time, wala tayong gustong gawin kundi papurihan siya, gawin natin na mabuti sa harap niya upang tayo ay maging kaaya-aya sa paningin. Hindi lamang ng mga tao kundi sa harapan ng ating Panginoon. Kasi hindi ka na ipupush ng Lord, ikaw na mismo magkakaroon ka ng push sa sarili mo na gawin ng tama. Hindi mo na kailangan magbasa ng Bible, pagsabihan ka ng pastor mo, ng brother mo, ng sister mo, na kapatid, nagkakamali kaya tawag naman ganyan, di ba? Huwag na dyan. Diba? Hindi na ganun, kasi ikaw na sa sarili mo, may sariling palo ka na. Ikaw na magsasabi sa sarili mo na, hey, teka, nagkakamali na tayo, huwag na tayo dyan. Di ba? Ihakbang mo yung pao mo pabalik. Di ba? Step back. Kasi kasalanan yan. Parang ganun. So ganun po ang ating Panginoon, kasi gusto niya tayong baguhin, na tayo mismo magkakaroon na ng kusa sa ating sarili na tayo nagbago na. Ayaw na natin gawin yung mali kasi nahihiya tayo sa ating Panginoon. That is the design of the Lord. That's why He wants to redeem us, to give us a second chance in our lives. Binabago ka niya para mabago din ng iba, para magbago din ng iba dahil sa pag-ibig niya. Kapatid, ang buhay natin ay isang example. It's a big example to each and every one to remind them na meron Diyos. So kapag iniligtas ka ng Panginoon, tell the people that it is God who did it. Tell the people of God's love. Tell the people of God's salvation. Tell the people of God's redemption kung paano kayo niligtas ng ating Panginoon.
Na ito ay dahil lamang sa pagmamahal ng ating Panginoon. Because not because we are worthy. Maraming tao feeling nila worthy sila. Alam mo yun? Na, ay pagpalain niyo ako, tulungan niyo ako kasi kailangan ko. Di ba? Maraming ganun. God is helping us, is redeeming us, not because of our own worth, but because He loves us. Dahil sa Kanya, for His own glory. Kaya tatandaan natin kapatid, hindi para sa ating sarili lamang, kundi para sa ating Panginoon. Dahil mahal niya tayo. So magiging example tayo sa mga tao hindi pa nakakakilala sa Lord, na makita nila, even sa mga kapatiran sa church, na maybe they are undergoing so much in life, and you don't even know, but God knows, and nakita nila nagpapagal ka, kahit hirap na hirap ka na, may sakit, may karamdaman, may problema, pero tuloy-tuloy ka pa rin, di ba? Pinapalakas mo ang iyong loob, pinapalakas mo ang iyong puso, ang iyong isip at kaluluwa, lumalaban ka kasi alam mo na may Diyos na nakakakita ng iyong sitwasyon. E din isang araw, umokay ka na, naging okay ka na. Ang hindi mo alam, meron palang ibang doon naghihirap. Pero nakita ka niya, na kinaya mo, so kakayanin niya rin. Di ba? So wag natin sayangin yung mga chance ang binibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi porket binigyan ka ng second chance, abusuhin mo na yun o sasayangin mo na kapatid. May limits kapatid yung mga chances na binibigay sa atin ng ating Panginoon. So habang may chance, habang may pag-asa, gamitin natin for the glory of the Lord. Tandaan natin, our God is a God of process. He is a God of demonstration. Sometimes iniisip natin na, bakit hindi kaya ni Lord ginawa na itong ganito kabilis? Kasi magugol kayong tao na yung binago pala. Through the process, through time, diba? God changed that person. Diba? At yun, hindi lamang yun. Para ipakita sa Panginoon na He is in control. Just like with Satan. Kung susumahin mo, God is an omnipotent and omniscient God. Alam niya lahat ng bagay. Gawin mo man o hindi, present, past, future, alam na ng Lord. But He allowed Lucifer to sin. Di ba si Satan? Nagkasala si Satan, pero alam ng Lord na mangyayari na yun. Pero tinapos na ba ni Lord? Di ba? Pinuksan niya na bagay si Satan? No. Because He wants to demonstrate to all the world, to all the universe, that God, He is still in control. Na mananaig yung pag-ibig ng Diyos. Nung tinukso po ni Satan si Eva at Adan, katapusan na ba? No. Pwede nang tapusin ng Lord si Eva at Adan, pwede siya mag-restart, di ba? Hindi. He gave a chance to Eve and Adam and Eve so that they will change. Ganon din ang humanity. Tayong lahat. So ganon kapatid tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng chance because He is a God of process. He is a God of demonstration. He wants to show everyone kung gaano siya ka-in control sa ating mga buhay. Pero kapatid, you have to do the first step. Unang hakbang. Ano yung unang hakbang? Kailangan mo muna i-admit na nagkakamali ka, na nagkakasala ka sa harapan ng ating Diyos for Him to work on your life. Without you admitting it, without you confessing na hindi na kailangan mo ang Panginoon, hindi papasok ang Lord sa buhay mo. Kasi ma-pride tayo eh. Diba? Malakas tayo, mayabang tayo, hindi natin kailangan ng Diyos. Then why would God waste time in our lives? Diba? God is looking for people who will call Him Lord. Pag tinawag mo siyang Panginoon, tinawag mo siyang Lord, ibig sabihin nun, dependent ka sa Kanya, kailangan mo siya. Then tutulungan ka niya, hindi ka niya pababayaan. That's the process, kapatid. That's why you need to call upon Him on the cross. On His death on the cross, kapatid. Kasi siya ang Lord. Tutulungan niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. God is looking for people to change. Isa ka ba sa mga tao na yung kapatid na kailangan ng pagbabago? Or hindi ka na pwedeng baguhin? Kasi may mga tao ganoon eh. I remember when I was in my college days, meron po ako nakausap na sabi niya, matagal na akong Christian, matagal na akong believer. So hindi ako nagkakasala. Hindi ko na kailangan magbago kasi okay na ako. Sabi ko, wow. Pero palang ganoon, ngayon ko lang nalaman yun. How can that be na hindi mo na kailangan ng pagbabago? Lahat tayo kapatid, kailangan natin baguhin araw-araw. Minung-minuto, segundo ng ating Panginoon. So that we will be a better person. You need God. You need God to change you, to give you a second chance. Tandaan natin, we were blind, but now we see. In our lives, there are times that we will be blinded by our sin, ng ating mga kakulangan, ating mga kasalanan. Maybe yaman, maraming pera, naging blind tayo. Maraming resources, nakalimutan na natin ating Panginoon. But later you will see, as long as you depend on our Lord, our God. Tandaan mo kapatid, wala makapagsasave ng iyong kalagayan, ng iyong sitwasyon, kundi ang Panginoon lamang. Only one who can save your soul
is Christ Jesus, the same today, yesterday, and forever. He loves every sinner. Not because He loves the sin, no. Because He wants every sinner to change. Ang tawag diyang kapatid, radical love. Tulad sa kanta kanina, di ba? Because radical ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sa mata ng ibang tao, wala ka ng pag-asa. Pero sa mata ng Panginoon, may pag-asa pa. Gusto kanyang bigyan ng chance sa kapatid. Because His love endures forever. Hindi po sinabi ng Panginoon, His love ends today. His love ended tomorrow. Because His love endures forever. Habang buhay po ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Because forever, God is faithful to all of us. He's faithful to you even if you are not faithful, even if I'm not faithful to the Lord. He is still faithful, kapatid. So kung ikaw man, kapatid, ay nakalimot sa Panginoon, natumba ka, bumagsak ka, or maybe this is a reminder for all of us. Kung tayo man ay madapa, huwag mong kalimutan bumalik sa Panginoon because He wants to give us a second chance. There is a second chance sa harapan ng ating Panginoon. Because salvation is His name. Diba? Christ Jesus, salvation, kaligtasan po ang ating Panginoon. Ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang kalagayan mo, gusto kanyang baguhin, gusto kanyang ayusin, gusto niyang ilagay ka sa tama. Pero kailangan mong mag-admit na kailangan mo siya sa iyong buhay. Diba? He is our great Redeemer, the Master Redeemer, and He wants to give us all a chance in our lives. How about you, kapatid? Have you given God a second chance? Have you given Him a third chance? Once again, nagtitiwala ka ba sa ating Panginoon? Kung nawala ka, kapatid, balik ka na. It is high time. Lumapit tayo sa Panginoon at tawagin natin siya muli sa ating buhay at sa Kanya manggagaling ang lahat, pagpapala, pag-ibig, pag-asa. Kung nawala lahat yan sa iyo, kapatid, ibabalikin ng Panginoon sa iyo. Magtiwala ka lamang sa Kanya. Yan ang mensahe ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa pagbabasa ng Kanyang salita. And kapatid, this might be the first time that you're listening to this broadcast. You might not know me. You might not know Ancient Doors Church. In worst, baka hindi mo makilala ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, in this lifetime, we have a destination. At yung destination na hindi natin maiwasan. Dalawang destination yan, dalawang uri. Una, the physical destination and then the spiritual destination. The physical destination is yung kamatayan. One way or another, lahat ng tao ay mamamatay. Hindi natin maiwasan yan. Maybe 100 years from now, mawawala tayo sa mundo na to. It will come. Ang problema, pag tayo namatay sa mundo na to, may pangalawang destination, that is the spiritual destination. That is heaven or hell. And the problem with that is, we cannot determine kung saan tayo pupunta. Can you control the spirit? Surely, you cannot control the spirit. So, hindi mo alam kung pupunta ka sa heaven, sa langit, or sa hell, or impyerno. The only way for you to be able to go to heaven one day at di ka mapunta sa kumukulo o sinusunog na impyerno balang araw, ay magtiwala ka sa ating Panginoong Jesus. Kung siya ay tatawagin mong Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, maniniwala ka sa Kanya at mananampalataya na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw upang tubusin ka sa lahat ng iyong kasalanan upang hindi ka na pupunta sa impyerno kundi sa langit. At hihingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan ng buong puso, isip at kaluluwa. Kung siya ay tatanggapin mo sa iyong buhay today, na gagawin mo sa iyong panalangin, bibigyan ka niya ng pagkakataon na makarating sa langit balang araw. You will receive the gift of salvation mula sa ating Panginoong Jesus. If you want to receive that gift, kapatid, mula sa ating Panginoon, samahan mo kung panalangin. Ipanalangin mo ito ng buong puso, isip at kaluluwa today. And if you do that, you will receive that eternal life from the Lord Jesus Christ. Let us pray, kapatid. Jesus, tinatanggap kita sa aking buhay. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo ako. Tawarin mo sa lahat-lahat ng aking kasalanan. sa lahat-lahat na aking mga kasalanan. Ikaw na aking Panginoon, Ikaw na aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Diyos at tagapagligtas. Salamat Salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan na regalo mo. na regalo. Ikaw na aking Panginoon, Ikaw na aking Panginoon, at alam ko at alam ko na makakasama kita na makakasama ko sa langit balang araw. sa langit balang araw. Baguhin mo ako araw-araw Baguhin mo ako araw-araw upang maging karapat-dapat ako sa iyo. upang maging karapat-dapat ako Ang buhay ko'y sa iyo na. Ang buhay ko sa iyo. Ito ang aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen, amen at amen. Amen, amen, at amen.
If you pray that prayer, kapatid, congratulations sa'yo. God loves you more than you can ever imagine, and He wants to work on your life. If you want to know more about Him, kapatid, I urge you to reach out to us in social media pages of Angel Doors Church, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa'yo, kapatid.